posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Enancy Love of Jesus. Merong isang awitin na sinasabi, the love of Jesus is sweet and marvelous. And it's usually sung by children, and we probably have sung it earlier on in our Christian life. Truly, the love of God is sweet and really marvelous. The love of Jesus has many faces and forms and essences, kaya dapat din natin ito na hindi lang maunawa, kundi maipamuhay. At yan ang pag-aaral natin ngayon, pinamagitan natin, the N and C, love of Jesus. Dear Lord, we thank you that you are loving. We thank you, Father, that you have given us a loving Savior in the person of your Son, Jesus. Turuan mo kaming lalo itong maunawa, mai-apply sa buhay namin, at maipamuhay para sa pakinabangan hindi lang namin sarili, kundi ng marami, at para sa ikaluluwalhati niyo. You are the author of love, O God. Teach us how to value love and how to give more meaning to it. Sa aming paghingi ng pagpapala sa inyo, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga sarili. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Mga nagagawa namin hindi dapat gawin, mga hindi nagagawang dapat naman ay ginagawa. Sa aming mga pagkukulang at mga kalabisan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng balanse. Wash us with the blood of Jesus. Empower us to receive goodness from you. Make us whole. Make us full. So we will overflow with love, and we can also be agents and extensions of your love to many people. Pagpalain niyo po kami ngayon, palakasin ang aming mga katawan, palinawin ang aming isip, patibayin yung aming loob. Pagalingin niyo ang mga karamdaman ng aming damdamin, ng aming espiritu, Panginoon. Bigyan niyo kami ng inyong kaaliwan, ng inyong lakas, ng direksyon na sa inyo nagmumula. Pag-asa para sa mga pinanghihinaan ng loob, liwanag para sa pinagdidimlan ng isip, at humihiling kami, Panginoon, ng kagalingan para sa iba't ibang uri ng karamdaman ng aming kaluluwa. May your words give us healing and challenge, and may your words also, Lord, encourage us. Be the speaker, Father. We ask you to fill us with your presence. We ask you to accomplish your will, correct us, encourage us, redeem us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our teacher, our Savior, and healer, we pray with thanksgiving. Amen. Mark 6:30-32. After the apostles returned to Jesus, they told him everything they had done and taught. But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. Then Jesus said, "Let's go to a place where we can be alone and get some rest." They left in a boat for a place where they could be alone. Isang napakahalagang kwento na hindi lang magbibigay sa atin ng ideya kung paano magmahal si Jesus, kundi magbibigay din sa atin ito ng panukat kung paano titingnan kung paano tayo magmahal at kung ano ding uri ng pagmamahal ang dapat nating asahan sa mga nasa paligid sa atin. Alam natin na ang mga apostles ng Panginoon ay mga karaniwang tao, mga hindi nakapag-aral, walang malayong narating sa kanilang formal education. Karamihan ay mga mangingisda. At pagkatapos na sila ay nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon at nahipo ang kanilang buhay, at matapos ang training nila sa Panginoon na personal na ibinigay sa kanila, maraming pagbabagong naganap. Sila ay naging mga tagapangaral. At hindi lang ba sa mga mangaral na may mga nagagawang himala, kaya naman lalo silang pinakinggan. Nagkaroon ng napakalinaw na pagpapatotoo na sila ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At yun ang background ng kwento natin ngayon.
matapos ang isang misyon, kung saan ipinadala ng Panginoon ang kanyang mga disciples, dala-dalawa, para magpunta sa iba't ibang mga lugar, magturo, magpagaling ng mga may sakit, magtuwid ng mga kalikuan, bumalik sila at buong galak na ikinukwento nila ang mga karanasan nila. So it's like a campfire where after a day's hunt, people would gather and exchange stories. Nakaka-encourage sa mga kwento at sa pagpupuna ng Panginoon sa kanilang mga ginagawa ay lalong nadadagdagan ang kanilang kaalaman. Pero pagkatapos noon na sila ay nagkukwentuhan, hindi pa nakakapagpahinga galing sa mga misyon, nagdatingan ng maraming tao. Alis at dating ang mga tao at ang lahat ay tinuturuan, pinapakain, pinapayuhan, pinagagaling sa kanilang mga karamdaman. In other words, the people were draining the disciples of all the energy after having been drained already by a mission that they had previously done. And the Lord was cognizant of the limitations of the human body. Alam naman ng Panginoon ang hangganan ng lakas ng tao, kahit siya ay makadiyos, kahit siya ay kinakasihan ng Espiritu, at ginawa ng Panginoon ng isang bagay na hindi karaniwan sa tingin ng iba. Kahit ang daming taong dumarating, nangangailangan ng tulong, kailangang mapalayas yung mga masasamang espiritu na pumaposes doon sa iba, kailangan payuhan yung nalilito, kailangang pagalingin, ipanalangin, paghimalaan yung maraming may karamdaman. Sabi ng Panginoon, ali kayo. Alam kong pagod na kayo at hindi matapos ang pagdating ng mga tao, hali kayo. Pupunta muna tayo sa ibang lugar na hindi nila tayo masusundan, sa isang tahimik na lugar at nang kayo makapagpahinga. Kay Jesus ang gabing mo, bunga ng Espiritu. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawala.
Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di mawawalay. O Jesus, sa ulayaw, hapit sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay, ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!